Ang bayan ni Putin na St. Petersburg ay minamalas kamakailan. Sa simula ng Hunyo, naglunsad ang Ukraine ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drone na ikinahiya ni Putin bago ang pinakamalaking economic conference ng Russia. Isang linggo matapos iyon, dumating ang kasunod. At napakalaki nito. Baka inakala ng mga tao sa St. Petersburg na may sumabog na nuclear bomb dahil lumikha ang Ukraine ng napakalaking bulang apoy na tanaw mula sa kalawakan. Nakuha ng Ukraine ang tamang timpla. Pagsamahin mo ang isang bugso ng mga drone at 5,000 tonelada ng mga munisyon at magkakaroon ka ng napakalaking sunod-sunod na pagsabog na habambuhay na nagmarka sa St. Petersburg. Noong Hunyo 5, maraming drone ang pinadala ng Ukraine sa Russia. Ang target ay St. Petersburg. Tumiretso mismo sa puso ng ika-15 arsenal ng Russian Navy ang mga drone ng Ukraine. Lumipad ng walang hadlang ang mga drone dahil nabigo ang Russian air defenses na pabagsakin ang mga ito. Matapos ang 1,000 kilometer na paglipad, narating na mga drone ang target nilang Bolshaya Izhora sa reyon ng Leningrad. Pagkatapos, umatake ang mga drone. Sinira nila ang isa sa pinakamahalagang imbakan ng bala ng Baltic Fleet ng Rusya. Kinumpirma ng Ukraine ang pag-atake. Ngunit ang Russian Telegram channel na Dosha Spiona, kabilang sa mga unang nagbalita at nagpakita ng lakas ng atake ng Ukraine. Sa panahon ng pag-atake, humigit kumulang 40 UAV na pang-atake ang ginamit, kung saan 32 dito ay napabagsak ng mga air defense system. Ayon sa channel, tinarget ng pag-atake ang mga pasilidad ng imbakan sa mga hangar na nasa lupa, na nagdulot ng pagsabog ng laman nito. Hindi matutuwa si Putin sa ulat na yon. Hinigpitan niya ang telegram sa Russia para hindi malaman ng mundo at ng mga tao niya ang tagumpay ng Ukraine sa kanilang kampanya ng malalayuang pag-atake. Pero hindi mo ito may tago, Putin. 8 drone ng Ukraine ang tumama sa 5,000 toneladang bala, kabilang ang mga artillery shell ng iba't ibang kalibre at engineering ammunition. 2 sundalo ng Russia ang namatay sa pag-atake, sabi ni Dosha Spiona. Ngunit ang lakas ng pagsabog ang labis na ikinagulat ni Putin at ng mga taga St. Petersburg. Hindi lang ito 8 sumabog na drone. Ang pagtama sa malaking pasilidad ng imbakan ng bala ay nagdulot ng mga sekundaryang pagsabog na lumikha ng napakalaking fireball sa ika-15 arsenal. Habang nagliliyab ang apoy, may isip ng mga nanonood na para bang nakuha ng Ukraine ang isang nuklear na bomba. Hindi naman. Pero nagdulot ang Ukraine ng apoy na kitang-kita mula sa kalawakan. Ipinapakita ng mga kuha mula sa lupa at satellite kung gaano kalaki ang huling pag-atake ng Ukraine. Ipinakita ng OSINT Intuit X account ang hitsura na ika-15 arsenal mula sa lupa. Sa gabing iniulat na natpalipad ang Ukraine ng 376 drone sa Russia. Muling tumama sa target nito ang mga debris na madalas sabihin ng Russia na nakamamatay. Sa video, makikita natin ang napakalaking apoy na sumiklab, kasabay ng makakapal na usok na kitang-kita mula sa ilang kilometro ang layo. Gayunpaman, ipinakita ng satellite imagery ang tunay na lawak ng pag-atake. Pinapapita ng mga larawang mula sa kalawakan na isang sulok ng arsenal ang nilamon ng napakalaking apoy na imposibleng may makaligtas. Ito ay isang impyernong hinugot mula sa kailaliman ng impyerno at dinala ng mga drone ng Ukraine na hindi dapat umiiral. Kumakalat ang apoy at hindi mapigilan ng ika-15 arsenal. Kahit huminto na ang mga sumunod na pagsabog, kumalat pa rin ang apoy sa mga kanayunan sa paligid ng depo ng bala ng Baltic Fleet ng Rusya. Hindi rin talaga natulungan ng Rusya ang sarili nito sa St. Petersburg. Parang hinayaan na lang tamaan ng ika-15 arsenal, habil sa sunod-sunod na pagkabigo ng depensa ng Rusya laban sa mga drone ng Ukraine. Pero bago natin ito himayin ng mas malalim, narito muna ang mga nalalaman natin tungkol sa operasyon sa ngayon. Natalakay na natin ang ilang mga pangunahing detalye. Nagpakawala ang Ukraine ng 40 drone patungong Bolshaya Izhora at 8 rito ang nakalusot sa depensa ng himpapawid ng Rusya. Idinagdag ni Militarny na nagawang tamaan ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad ng imbakan sa lupa na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga bala na siyang naging sanhi ng mga sumunod na pagsabog. Ang ika-15 arsenal ay itinayo noong dekada 30 bilang imbakan ng mga bala ng hukbong dagat para sa Baltic Fleet ng Rusya. Ito ay isang pinatibay na complex na may underground na pasilidad na ginawa para mapigilan ng mga pag-atake tulad ng pag-atake ng Ukraine. Bahagi rin ng Western Military District ang arsenal na ginagamit ng Rusya para sa mga barkong Baltic, support vessel at submarino. Hindi ito basta-bastang target. Inatake ng Ukraine ang Bolshaya Izhora para pahinayan ang presensya ng Rusya sa Baltic.
Habang tumataas ang usok, lumitaw ang lawak ng pag-atake ng Ukraine. Ayon sa BBC, noong Hunyo 6 sinabi ng gobernador ng Leningrad Oblast, Alexander Drozdenko, na mahigit 140 drone ng Ukraine ang napabagsak sa Leningrad. Pinayuhan ng mga residente na huwag lumabas ng bahay dahil sa panganib ng mga susunod na pag-atake at delikadong usok mula sa 5,000 toneladang nasusunog na bala. Sinabi lang ni Drozdenko na ang pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng kaunting pinsala sa ilang gusali at nagpasimula ng sunog sa isang hindi tinukoy na pasilidad militar. Hindi na natin kailangan si Drozdenko para sabihin sa atin. Ipinapakita na ng mga satellite photo lahat. Malakas ang pag-atake sa St. Petersburg na tinawag ng Russia na walang kapantay, habang pinalalabas nitong masama ang Ukraine sa pagsira ng pasilidad militar sa Russia. Dagdag pa ng defense blog, ang laki ng sunog ay naging dahilan para mapilitan ang mga otoridad sa Bolshaya Izhora na ilikas ang humigit kumulang 600 residente mula sa kanilang mga tahanan, habang nilalabanan ng mga emergency services ang sunog upang makontrol ito. Ngunit wala na magawa ang mga serbisyong iyon upang mapigilan ang sunod-sunod na pagputok ng mga bala. Bumagsak ang Russia dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Nakakapinsalang mga drone pero hindi ito mangyayari kung hindi nila tinarget ang 5,000 toneladang bala. Nagsilbing mitsa ang mga warhead ng mga drone ng Ukraina. Sariling bala ng Russia ang nagwakas sa lahat. Ang mga sumunod na pagsabog ang nagdulot ng sunog, nagpalipad ng bakal, at matinding bugso ng presyon mula sa pagsabog na nagdulot pa ng iba pang pagsabog. Imposibleng maapula ang sunog habang may mga sumunod pang pagsabog. Ang magagawa lang ng Rusya ay manood, maghintay, at umasang hihinto agad ang pagsabog ng sarili nilang bala bago lumala. Ang Rusya ang may sala sa problema dahil iniimbak nila ang 5,000 toneladang bala sa isang lugar. Pero mas lumala pa ito. Sinabi namin kanina na kasing laki ng kasalanan ng Rusya sa pagpayag na mangyari ang pag-ataking ito gaya ng kasalanan ng Ukraine sa pagplano at pagsagawa ng strike. Heto ang ibig naming sabihin. Hindi na protektahan ng Rusya ang mga bala na sinira ng Ukraine. Hindi nagamit ang mga underground na pasilidad na nabanggit namin. Isang target na sana ay nangangailangan ng bunker buster para tamaan kung naging matalino ang Rusya sa pag-iimbak nito ay iniwang lantad na parabang iniimbitahan ang mga drone ng Ukraine na basta na lang umatake. Makikita sa satellite image na hindi nagpatupad ang Rusya ng hakbang para protektahan ang ika-15 arsenal matapos ilagay ang mga munisyon sa ibabaw ng lupa. Walang berm na proteksyon sa paligid ng mga gusali sa arsenal. Maaring napigilan ng mga berm na ito ang drone ng Ukraine o nagsilbi lang itong harang sa pagitan ng mga pasilidad ng imbakan. Kung may mga bermang lupa, maaring hindi kumalat ng malayo at malawak ang naglalagablab na apoy na sumakop sa ika-15 arsenal at sa mga kalapit na lugar. Hindi dapat isipin na walang kakayahan ang mga Ruso sa kanilang teritoryo. Nakikita nating umaksyon ng Rusya, ayon sa palagay, hindi realidad. Noong 2022 nang simula ni Putin ang pananakop, hindi na sana kailangan ang mga ganitong hakbang sa proteksyon. Ang tinamaan ng Ukraine na base ay 1,000 kilometer ang layo. Wala pang sandatang Ukraine noon na kayang umabot sa ganoong kalayo. Marami nang nagbago sa mahigit 4 na taon ng digmaan. Mas malayo at mas malalim na ang naabot ng long-range drone ng Ukraine ngayon. At gayunpaman, inakala pa rin ng Rusya na ligtas ang kanilang base mula pa nung panahon ng Soviet kahit wala itong pangunahing proteksyon. Sapat na ang distansya para hindi tamaan ng Ukraine ang ika-15 arsenal. Di sapat ang distansya, pinatunayan ito ng Ukraine. Madalas, higit sa isang pasilidad sa Rusya ang tinarget ng Ukraine sa kanilang pagsalakay kagabi. Bagamat pinaka-napansin ng ika-15 arsenal, marami ring ibang target ang nasunog noong Hunyo 6. Isa sa mga ito ang Petrogovskaya Oil Depot sa Leningrad settlement ng Lomonosov, ayon sa ulat ng RBC Ukraine. May pagsabog at sunog na naganap sa pasilidad habang nasusunog ang ika-15 arsenal. Direktang tinamaan din ng Ukraine ang Nester Oil Terminal na nasa parehong lungsod at nawasak nito ang mga sentro ng drone ng Russia sa Zaporizhia at Donetsk, isang logistics warehouse sa Luhansk, at isang command at observation post na ginagamit ng mga tropang Ruso sa Belgorod. Isa itong nakakagimbal na opensiba ng Ukraine, lalo na sa isang uri ng poetic justice nila laban sa Russia. May dahilan ng Ukraine sa pag-atake sa St. Petersburg. Hindi ito basta ginawa. Noong Hunyo 3 sunod-sunod na nagpadala ng mga drone ng Ukraine sa bayan ni Putin bago ang St. Petersburg International Economic Forum. Tinatawag ding Russian Davos. Nagbibigay ito kay Putin ng tsansang makipagkita sa mga delegado at negosyante. Kaya't nakalilika siya ng ilusyon na hindi lubusang wasak ang ekonomiya ng Russia. Sinamantala ng Ukraine ang pagkakataon sa pamamagitan ng drone attacks sa pagbubukas ng Russian Davos, nagdulot ng dilim sa langit ng St. Petersburg
at naparalisa ang mga pasilidad ng enerhiya at militar, kaya't wala nang ibang mapag-uusapan ang lahat ng bisita sa lungsod kundi ang mga drone ng Ukraine. Noong Hunyo, sinundan ng Ukraine ang economic conference ni Putin ng ikalawang bugso ng mga pag-atake na nagdulot ng malaking sunog na kita mula sa kalawakan. Ginamit ni Putin ang pagitan ng mga pag-atake para igiit na walang saysay ang makipagnegosasyon ng kapayapaan sa Ukraine. Pinili ng leader ng Russia ang digmaan. Tumugon naman ang Ukraine sa pamamagitan ng paghahanda ng isang pasabog na itlog na inihagis nila mismo sa mukha ni Putin. Kahit mahalagang mapahiya si Putin sa entablado na siyang bumuo sa Russia, ang Hunyo 6 ay hindi lang tungkol sa pag-atake sa St. Petersburg at Leningrad. Ang tunay na ibig sabihin ng drone strike na ito ay binubuksan ng Ukraine ang isang bagong harapan sa digmaan nito laban sa Russia. Hindi inasahan ni Putin na bubukas ang harapang ito at babaguhin ang lahat sa digmaan. Bago tayo magsimula, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung nagustuhan mo ito, pindutin ang subscribe para sa mga susunod na palabas. Hindi lang St. Petersburg ang tinaget ng Ukraine noong Hunyo 6, pati na rin ang rehiyong Baltic. Iyon ang bagong harapan na binuksan nila. Nabanggit na natin kanina na ang ika-15 arsenal ay nagsilbi sa Baltic Fleet ng Russia. Ibinuyag ng defense blog ang lawak ng suporta at binanggit na may iba pang armas bukod sa artillery shell. Ginagamit din ng Russia ang pasilidad para mag-imbak, mag-ayos, magpanatili at mag-dispose ng missile system at torpedo ng Baltic Fleet. Hindi ito simpleng pag-atake. Kasama ito sa planadong kampanya ng Ukraine para pahinain ang presensya ng Russia sa Baltic. Balikan natin ang mga pag-atake noong ika-3 ng Hunyo na nabanggit lang natin kanina. Isa sa mga target na tinamaan ng Ukraine noong araw na yon ay ang base ng hukbong dagat sa Kronstadt. At tinamaan nito ng direkta ang isang project 20,380 corvette na tinatawag na Boyki na bahagi ng Baltic Fleet ng Russia. Makalipas ang 3 araw, inatake ng Ukraine ang isang imbakan ng bala ng fleet. Bonus na lang ang kahihiya. Ang tunay na ginagawa ng Ukraine dito ay ang pagsisimula ng isang kampanya na layuning gawing walang pangilang Russia sa rehiyon ng Baltic. Isang panibagong harapan ang nabuksan daan-daang kilometro ang layo mula sa Ukraine at sa isang rehiyon na hindi inakala ni Putin na kailangan niyang ipagtanggol. Malaki ang epekto ng lahat ng ito. Naghatid ang mga drone ng Ukraine na eksplosibong mensahe sa Kremlin na wala nang ligtas na anumang pag-aari o puwersang Ruso sa Baltics. Wala nang ligtas na daungan. Pinalalawak ng Ukraine ang kampanya sa dagat na nagsimula sa Black Sea at nalilampas na sa kanilang hangganan. Ito ay kampanya na hindi gumagamit ng mga barkong pandigma. Wala nito ang Ukraine o kung meron, di na kailangang banggitin. Gamit ang mga drone sa area at dagat at paminsan-minsang missile, epektibong pinahina ng Ukraine ang lakas pandagat ng Russia sa digmaan ni Putin gamit ang asymmetric na estratehiya. Ano ang naging tugon ng Russia sa mga ito? Naglagay lang sila ng ilang anti-drone dambat sa barko ng Baltic Fleet at yun ang kabuuan ng naging tugon nila. Paimbabaw lang ito dahil kaya lang nitong pigilan ang malilit na FPV drone. Pero walang laban sa mas mabigat at mapaminsalang deep strike drone na ginagamit ng Ukraine laban sa infrastruktura ng Russia sa Baltic. Nanganganib ang Baltic Fleet dahil sa mga pag-atake sa pantalan at corvette ng Russia na nagdudulot ng dagdag na pagkukumpuni na di kayang tugunan ng Russia ngayon. Ang pagliyab ng mga imbakan ng bala ay nag-iwan sa mga barkong pandigma ng Russia nang wala na magagamit para makapagdulot ng banta sa Baltic Sea. Kung totoo na nasunog din ang mga misail, torpedo at artilyera sa ika-15 arsenal, nawala ng Russia ng mahahalagang armas na lalo pang hirap palitan ngayon dahil sa supply chain issues at 26,655 na parusa. Ang Baltic Fleet ay isa sa pinakamahalagang yaman ng hukbong dagat ng Russia, hindi lang dahil sa banta na dala nito, kundi pati na rin sa kasaysayan na nakapaloob dito. Pinanatili ng Russia ang presensya ng hukbong dagat sa Baltic sa pamamagitan ng fleet na ito mula pa noong 1703. Ang mga dosenang barko na bahagi ng fleet ay mula sa mga destroyer nung panahon ng Soviet hanggang sa mas modernong mga corvette. Itinayo ang fleet na ito para magpakita ng lakas at bigyan ng Russia ng kakayahang takutin ang mga bansang Baltic, Finland, Sweden at buong NATO. Ngunit ginagawang katatawanan ng Ukraine ang lahat ng iyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng Baltic Front nang hindi kasali ang NATO. Hindi malakas makasakit ang Baltic Fleet ng Russia sa Ukraine, maliban sa paminsang pagpapadala ng barko para maglunsad ng missile at drone. Ang paggawa nito ay ginagawang target ang mga barkong pandigma, gaya ng naranasan ng Russia sa Black Sea. Hindi pa nilalantad ng Ukraine ang layunin,
Pero malinaw na nais nitong alisin ang impluensya ng Russia sa Baltic region. Ang malaking sunog na tanaw mula sa kalawakan ay matinding pahayag ng layunin. Alam ng Ukraine na hindi lang sa barkong pandigma nanggagaling ang kapangyarihan ng Russia sa Baltic. Meron ding mga daungan ng Russia sa Baltic Sea. At mahalagang mga daungang yon para matiyak na makakalabas ang mga export ng langis ng Russia papunta sa ibang mga bansa na bumubuo ng bilyon-bilyong dolyar para sa pondo ng digmaan ni Putin sa proseso. Tinatarget din ng Ukraine ang mga daungan. Noong Marso, paulit-ulit na tumama ang mga drone at misil ng Ukraine ang mga daungan ng Primorsk at Ust-Luga sa Baltic. Magkasama, ang dalawang pangunahing terminal ng Russia ay naglalabas ng halos 40% ng oil exports ng bansa taon-taon. Nawasak ang mga tangke ng imbakan ng langis, kaya ilang araw na tumigil ang operasyon ng dalawang daungan para ayusin ang pinsalang dulot ng Ukraine. Noong Marso, tila inaatake ng Ukraine ang mga Baltic port ng Russia para pigilan si Putin makinabang sa pagtaas ng presyo ng langis dahil sa Operation Epic Fury at pagsasara ng kipot ng Hormuz sa rehiyon ng Golpo. Ngunit ngayon, tila simula pa lang ito ng mas malaking kampanya laban sa lahat ng asset ng Russia sa Baltic. Parang walang kumipigil sa mga drone ng Ukraine sa rehiyon ng Baltic. Malamang na ang sunod-sunod na pagputok ng mga bala sa ika-15 arsenal ang pinakabagong bahagi ng serye ng matitinding pag-atake na nagdadala ng bigmaang sinimula ni Putin pabalik sa kanyang bayan. Lalong napagtanto ni Putin na hindi kayang sabayan ng Russia ang taktika ng Ukraine sa malayuan. Hindi dapat nangyaring may drone na lumilipad ng 1,000 kilometro at tinatamaan ng target. Nangyayari ito dahil sa pagsusumikap ng Ukraine, oras, lakas at pera para makagawa ng mga sandatang kailangan nila at maramdaman ng Russia ang sakit ng digmaang sinimulan ni Putin. Nagbago na ang estratehiya ng Ukraine sa malalayuang pag-atake. Ang dating hiwa-hiwalay na pag-atake ay naging tuloy-tuloy na kampanya na paulit-ulit binobomba ng Ukraine ang mga lungsod sa loob ng buwan. Nakikita natin ito ngayon sa St. Petersburg at rehiyon ng Leningrad. Nitong mga buwan, iniwan ng Ukraine ang malalaking sunog sa oil refinery, pantalan at imbakan ng bala. Layunin ng Ukraine na pahinayin ang ekonomiya ng Russia at makinarya ng digmaan ni Putin mula sa loob. Epektibo ito. Bigo ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Nawalan si Putin ng mahigit 30,000 sundalo bawat buwan, kapalit ng kaunting teritoryo. Hindi yon nagkataon lang. Direktang resulta ito ng mga uri ng pag-atake na nakita natin noong ika-6 ng Hunyo. Dalawang bagay pa ang napapalala at ginagawang bangungot ito para kay Putin. Hindi mapipigilan ng Russia ang Ukraine at marami pang mangyayari. Dati, lakas ng Russia ang laki ng bansa nila. Pero ngayon, ito na ang kanilang kahinaan. Ang napakalaking lupain na pumigil na sa napakaraming hukbong lupa noon ay wala nang magawa ngayon para pigilan ang mga drone at misil ng Ukraine na maabot ang kanilang mga target. Nadidiskubre ng Russia na lalong nahihirapan ang kanilang depensa sa impapawid at hindi na mapigilan ang Ukraine. Mulay, nakita natin yan noong ika-6 ng Hunyo 8 sa 40 drone ay sapat na para wasakin ang ika-15 arsenal ng Russia. Kahit na nakakakuha ng tama ang depensa sa himpapawid ng Russia, hindi pa rin ito sapat para mapigilan ang dagsa ng mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid na pumapasok sa kanilang teritoryo. Pinalitan na ng mga tumpak na pag-atake ang pagsalakay sa lupa. Walang sagot ang Russia. Tungkol naman sa paparating, may kaunting pahiwatig tayo mula kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Noong kalagitnaan ng Mayo, sinabi ni Zelensky na aprobado na ang buong plano ng Ukraine para sa mga pag-ataking malalim sa loob ng Russia ngayong Hunyo. Walang nagkataon lang. Lahat ay planado at inihanda ng mabuti. Epektibo ang pag-atake ng Ukraine, kaya natatakot si Putin habang nagkukubli sa kanyang bunker gabi-gabi. Sinira ng Ukraine ang ilan sa pinakamahahalagang asset pandagat ng St. Petersburg sa wala pang 1 linggo. Isang buwang sunod-sunod na malalayo ang pag-atake ang pinlano, kaya napilitan ng Russia manghula sa susunod na target ng Ukraine. Nangganganib ang buong posisyon ng Russia sa Baltic at parang hindi pa sapat ang problema ni Putin. Hindi lang Ukraine ang kailangan niyang alalahanin. Pinapapalakas ng NATO ang presensya sa Baltic laban sa Russia. Ginagawang pinatibay na sona ng kamatayan ang silangang hangganan para sa anumang puwersang panlupa ng Russia. Simula pa lang ito. Nagpapatupad na ng mga bagong istruktura ng command ang NATO sa kanilang silangang bahagi dahil mas seryoso na sila ngayon. Panurin ang video para sa karagdagang detalye. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para updated ka sa susunod na upload ng The Military Show. Salamat sa panonood.